Kabanata 20. Pangangaral sa Templo. Hindi nagtagal, sumama ang pamilya sa isang masiglang prosesyon sa kalsada. Sinamahan ni Jesus ang kanyang pamilya at maraming kaibigan na kargado ng mga bigkis at hinihila ang mga kariton habang sila ay naglalakbay patungong Jerusalem para sa pista ng Paskua. Sa gitna ng maligayang daldalan at mataong lakas ng karamihan, nagtanong si Jesus, Ama, papayagan ba akong makasama ang mga lalaki sa taong ito? Sumagot si Jose na may nakakaalam ng ngiti. Sasabihin kong magandang posibilidad iyon. Ano ang sinasabi ng iyong mabuting ina? Na may pilyong kislap sa kanyang mata, sumagot si Jesus. Oh, lagi niyang sinasabi kung ano ang sasabihin mo ay pinakamahusay. Mula sa likuran, si Maria na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga kababaihan ay huminto at sumama sa kanyang pamilya sandali. Kayong dalawa ay lumakad ng mas mabilis kaysa sa lahat ng magkakasamang kababaihan. Malumanay niyang panunukso. At sa kadahilan ng iyon, hindi ba tayo dapat pumili ng isang lugar upang magkita pagkatapos ng kapistahan kung sakaling hindi tayo aalis ng lungsod ng magkasama? Siyempre, pinakamamahal kong anak, makakasama mo ang iyong ama o makakasama ko, oo? Sumang-ayon si Jose. Magandang ideya. May isang malaking puno na halos isang araw na paglalakad sa labas ng lungsod. Isang kumpol ng bato sa kanan nito. Ituturo ko ito pagdating natin dito. Doon tayo magkikita. Habang sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, kinabukasan, si Maria na naglalakad kasama ng iba pang mga babae, ay nakita ang itinakdang lugar ng pagpupulong at kumaway kay Jose. Samantala, si Jesus, habang naglalakad kasama ang isang grupo ng iba pang mga bata, ay tumalikod at tuwang-tuwa na itinuro ang puno at bato, isang tahimik na pagpapatibay ng mga plano ng pamilya at ang kagalakan ng mga pinagsamang paglalakbay. Ang lungsod ng Jerusalem ay nakahandusay sa harap nila, isang nakamamanghang tanawin ng sinaunang kadakilaan at sagradong debosyon. Ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay naliligo sa matatayog na pader nito at makikitid na mga eskinita na naghagis ng mahaba at magalang na mga anino sa mga lansangan na may layunin. Bawat bato ay tila bumubulong ng mga kwento ng mga propeta at mga hari, at bawat pintuan ay huni ng mga aling-awngaw ng taimtim na panalangin. Habang lumalalim ang takip silim, ang lungsod ay napuno ng buhay. Ang maringal na harapan ng mga templo ay kumikinang sa ilalim ng takip silim. Ang kanilang matatayog na hanay ay hinahalikan ng huling mga baga ng liwanag ng araw. Ang ilang mga templo ay dinagsa ng mga solemne, may balbas na mga lalaki. Ang kanilang mga tinig ay tumataas at bumaba sa maindayog na mga pag-awit, habang ang iba ay kumupkop sa mga grupo ng mga babaeng nakatalukbong. Ang kanilang mga pabulong na panalangin ay naghahabi tulad ng isang malambot na himig sa sagradong hangin. Nang maglaon ng gabing iyon, ang lungsod ay naging isang pandama na kapistahan. Ang mainit at maasim na amoy ng bagong lutong tinapay na walang lebadura na hinaluan ng mayaman, makalupang amoy ng mga pampalasa at mabangong langis na dumadaloy sa mataong mga patyo. Nagtipon ang mga pamilya sa ilalim ng bukas na kalangitan. Ang kanilang mga tawanan at awit ay umaagos sa mga lansangan nang magsimula ang dakilang kapistahan, isang pagdiriwang ng pananampalataya at kalayaan na umabot sa 7 gabi ng pagpipitagan, pagkukuwento at masayang pagtalikod. Mula sa hamak na mga nayo ng Nazareth hanggang sa pinakamalayong bahagi ng Judea, ang mga peregrino ay dumating. Ang kanilang mga puso ay nagmumula sa diwa ng debosyon at kasiyahan. Sumasayaw sa ilalim ng mga bituin habang ang sagradong kapistahan ay nagbuklod sa kanila sa isang hindi masisirang buklod ng pananampalataya at tradisyon. Sa huling araw ng kapistahan, nang sumiklab ang unang liwanag ng umaga at nagsimulang maglakbay ang mga pamilya pauwi, unti-unting nawawalan ng laman ang mga daan na dati masikip. Sa humihinang pulutong, natanaw ng mga mata ni Jose ang pamilyar na kumpol ng mga bato at ang malaking punong na pagkasunduan nilang tagpuan. May pananabik siyang tumingin kay Maria at sa kanilang anak, si Jesus.
Biglang sumalubong sa kanya ang nag-aalalang titig ni Maria, tanging siya lamang ang nag-iisa. At si Jesus ay wala kahit saan. Sa sobrang pag-aalala, lumipat sila sa gitna ng natitirang karamihan. Tinatanong ang bawat dumadaan kung nakita nila ang kanilang anak. Nakita mo na ba si Jesus? Tanong ni Maria sa kalapit na babae na may banayad na pagmamadali. Bakit oo, medyo gwapo siya, Maria. Nag-enjoy ba siya sa handaan? Masiglang sagot ng babae. Oo, sigurado ako ginawa niya. Ang ibig kong sabihin, simula nung umalis tayo, nakita mo na ba siya o ng mga pamilya mo? Pinindot ni Maria. Umiling ang babae. Hindi mula noong unang araw. Pagkatapos ay lumipat si Jose mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa humihinang pulutong at pagkatapos ay patungo sa pamilyar na puno na umaasang biglang lilitaw ang bata. Sa kahabaan, nakita niya si Maria na nakatayo sa lugar. Ang mukha nito ay may pag-aalala. Rushing to her side, he exclaimed, Hindi siya mahanap. Akala ko kasama mo siya. Patawarin mo ako, akala ko talaga kasama mo siya. Malumanay na sumagot si Maria. At akala ko'y kasama mo siya. Dapat tayong bumalik kaagad sa Jerusalem. Sa pusong mabigat ngunit determinado, ang dalawa ay nagmamadaling humakbang sa papaalis na pulutong patungo sa lungsod. Samantala, pabalik sa Jerusalem, isang kapansin-pansing tanawin ang naganap sa masikip na mga lansangan. Si Jesus, ngayon ay 12 taong gulang na, ay nakitang namamalimos ng limos. Nilapitan niya ang isang mahabaging babae na naantig sa kanyang abang hitsura. Ay nag-alok sa kanya ng isang maliit na bahagi ng kung ano ang mayroon siya. Maingat, inilagay niya ang maliit na regalo sa kanyang satchel at nagpatuloy, humingi ng tulong sa iba pa. Gayunpaman, hindi siya kumain o nag-adorno ng anumang bagay na iniaalok. Nang lumubog ang araw hanggang sa gabi, ang bata ay nagtungo sa bahagi ng lungsod kung saan nagtitipon ang mga walang tirahan para masilungan. Doon, na may tahimik na dignidad, ibinuhos niya ang kanyang nakolektang limos at bukas palad na ibinahagi sa mga nangangailangan. Nang maglaon, habang lumalalim ang takip silim sa isang malungkot na gabi, bumalik sina Jose at Maria sa lungsod na ang bawat isa ay nababalisa. Nagpasya silang maghiwalay, desperado na mahanap ang nawawala nilang anak. Sa isang sandali ng tahimik na kawalan ng pag-asa, lumuhod si Maria sa isang liblib na sulok at itinaas ang kanyang mukha sa langit. Bakit siya lihim sa aking puso? Hanggang sa sandaling ito, palagi ko siyang nakikita, kahit na wala siya sa aking paningin. Dinala ako sa kanya ng mga makalangit na kasama. Ituro mo sa akin ang daan upang ako ay makatakbo sa kanya at maibsan ang kalungkutang ito. Taimtim na panalangin niya. Bagamat walang nakitang pangitain sa kanya noong gabing iyon, ang sakit sa kanyang mga mata ay kasing linaw ng mga bituin sa itaas. Sa nanginginig na buntong hininga, bumangon siya mula sa kanyang mga tuhod at nagsimulang kumilos ng mabilis sa direksyon na hinihimok ng kanyang intuwisyon. Sa madaling araw kinaumagahan, habang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang itaboy ang kadiliman, ipinagpatuloy ni na Jose at Maria ang kanilang galit na paghahanap. Sa masikip na kalye, pinigilan ni Maria ang isang babae at inilarawan ang nawawalang anak. Mabilis siyang sumagot. Oh, isang batang may ganyang tingin ang lumapit sa akin kahapon na humihingi ng limos, mahinang dumagdag. Binigyan ko siya ng ilan, isang batang napakabait sa kanyang pangangailangan na humihila sa aking puso. Habang ipinagpatuloy ni na Jose at Maria ang kanilang paghahanap, kinumpirma ng mga tao na marami ang nakakita kay Jesus. Muli, nasaksihan siyang namamalimos sa mga tao. Tinitipo ng kaunting natanggap niya at nang may tahimik na pagpapasya, ibinibigay iyon. Sa hapon, siya ay nakita sa loob ng isang maliit na ospital para sa mga mahihirap kung saan siya ay lumipat sa gitna ng mga nagdurusa. Ipinatong ang kanyang maliliit na kamay sa mga may sakit, nag-aalok ng kaginhawahan at sa banayad na mga himala na nagdulot ng mga pagpapagaling at banayad na paggaling. Sa loob ng 3 mahabang araw, sina Jose at Maria ay sinugod ang lungsod ng walang pahinga,
ni hindi kumakain o natutulog. Si Maria, sa kanyang dalamhati, ay minsang naisip na si Jesus ay naghanap ng kanlungan sa yungib ng kapanganakan, ngunit tiniyak ng mga anghel na siya ay hindi malayo. Iniisip pa niya kung maaring gumala siya kasama si Juan sa disyerto. Ngunit muli, itinanggi ng mga mensahero sa langit ang ideyang ito. Sa lahat ng ito, ang pinakabanal na reyna ay nagdusa gaya ng sinumang ina. Ang kanyang mga luha ay malayang tumulo, ngunit hindi niya pinahintulutan ng galit o kapaitan na magdilim sa kanyang espiritu. Pagkatapos, sa ikatlong araw, sa loob ng malawak at umaalingaw-ngaw na mga bulwagan ng isang malaking templo, isang kamanghamanghang tanawin ang naganap. Si Jesus ay tumayo sa gitna ng mga matatalinong tao na pinagtatalunan ang mga propesya ng pagdating ng Mesyas. Sa tahimik na pagtitiwala, humakbang siya pasulong at sumali sa kanilang bilog. Isa-isang nagtipo ng mga matatalinong lalaki, kasama ang maraming magulang upang tumulong sa paghahanap. Sa pagkamangha, umupo sila sa paligid niya, nakikinig ng mabuti sa mga pananaw at banayad na argumento ng batang pantas na ito. Sina Maria at Jose, nang sa wakas ay natagpuan ang pagtitipon, ay pumasok sa templo at pinagmasdan ang kanyang huling pakikipag-usap sa mga matatanda. Sa gitna ng kapulungan, humakbang pasulong si Maria, ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan at pagmamahal, at sinabi, Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Hinahanap kita ng iyong ama ng may mabigat na puso. Si Jesus, mahinahon ngunit matatag, ay sumagot. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat kong ginagawa ang gawain ng aking ama? Malumanay na nagsalita si Maria, puno ng emosyon na ang kanyang puso. Hayaan mong ipahayag ko ang aking kalungkutan, aking anak, upang ang aking puso ay hindi masira sa sakit habang ako ay may layunin pa sa paglilingkod sa iyo. Tinitigan ni Jesus ang kanyang ina ng may malalim na pagmamahal na nag-aalok sa kanya ng kaaliwan sa pamamagitan ng kanyang presensya, hanggang sa dumating ang oras para sa kanyang mas dakilang misyon na natili siya sa tabi niya, ginagabayan at sinamahan siya. Sa muling pagkakaisa ng kanilang mga puso, ang banal na pamilya ay nagtungo sa Nazaret. Ang batang si Jesus, na puno ng pagpapakumbaba at pagsunod, ay pinarangalan ang kanyang mga magulang sa paraang kahit na ang mga anghel ay namangha. Si Maria, na labis na pinagpala, ay napakadalisay at banal na ang anak ng Diyos ay kusang loob na inilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa patnubay ni Jose, inalagaan at pinalaki niya siya bilang kanyang sarili, pinamumunuan ng may karunungan at pagmamahal. Laging nagsisikap na ipakita ang kanyang kabutihan, ang kanyang malalim na kabanalan ay umantig sa puso ni Kristo na nagbuklod sa kanila sa isang hindi masisira na pag-ibig. Kaya, sa gitna ng sinaunang kaningningan ng Jerusalem, kung saan napuno ng pananampalataya at kasiyahan ng hangin, naranasan ng banal na pamilya ang kagalakan at kalungkutan, isang paglalakbay na minarkahan ng pag-asa, pagkawala at banal na karunungan. Ang kanilang kwento na nakaukit sa mga sagradong dingding ng templo ay mananatili sa puso ng lahat ng makakarinig nito balang araw.